hingin ninyo na mabayaran kayo ng naaayon sa batas. Pagka po hindi sumunod, mag-text po kayo muli sa akin. Padadala natin ang sulat at kung hindi pa rin sumunod sa batas, sasampahan po ng kaso para sila'y makulong. Okay? Salamat sa Diyos. Ang ngalan na Jesus. Okay? Narito po ang karagdagang mga katanungan. Sir, good morning. Papatulong po sana ako kasi hanggang ngayon, hindi pa po lumalabas ang warrant ng asawa ko. Inabandon niya po kami. Kami ng mga anak niya. Ang kabit po ang binubuhay niya, sir. Yan ang abang masakit dyan. Alam po ninyo, sabi ng Ecclesiastes o mga ngaral, huwag mong kalilimutan pagkakamamahalin ang asawa mo na ibinigay ng Diyos habang ikaw ay bata pa. Oo, yun po yung sinasabi ng mga ngaral. Hindi ko lang maalala kayo kung anong eksaktong kapitulo at versikulo. Pero ang sabi po niyan sa Ecclesiastes, sa lumang tipan ng Biblia, you must endeavor to love the wife or the spouse that was given to you by God while you're still young. Ibig sabihin, yung asawa nyo, nung bata pa kayo, dapat itinutuloy nyo mahalin kahit matanda na kayo. Hindi ko kung matatanda na kayo, papalitan na ninyo yung asawa ninyo at pipili kayo ng panibago o kukuha ng mas bata. Ayaw po ng Diyos yan. Galit po ang Diyos sa ganyan. At kayo pong mga matatanda na maghahanap ng mga bata, yan, at papalitan yung matatanda na rin asawa ninyo. Nakaw, ang parusa po niya, ay sa lawak ng walang hangga, kumukulong apoy. Impyerno po ang tutunguhan nyo. At hindi po lamang sinasabi yan basta-basta ni Batas Mauricio. Ano ba? Yan po ay sinasabi ng banal na kasulatan, ang Biblia. Basahin po natin, ha? Total, may Biblia po sa aking harap. May Biblia sa aking harap. Pahayag 21:8. Pahayag 21:8. Yan. Subukan nga ninyong buksan yung inyong mga Biblia sa Pahayag 21:8. Pahayag 21:8. Sige nga. Basahin nga natin at nang maintindihan nyo na yung mga nag-iiwan sa kanilang mga asawa. Nag-iiwan sa kanilang mga asawa dahil matanda na yung asawang yan at naghahanap ng mas bata na impyerno ay padadala. Ito, pakinggan natin, ha? Pahayag 21:8. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil. Di ba kataksilan? Yung iiwanan mo asawa mo at maghahanap ka ng asawa? Mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan. Mga mapakiapit. Yan. Yung kasuklam-suklam na kahalayan, hindi ba yan yung kahalayan ng iiwanan mo asawa mo para lang makakuha ka ng bago? Naku talaga naman. Yung pakikiapit, hindi ba yan pakikiapit? May asawa kang tao tapos hihiwalayan mo dahil matanda na at kukuha ka ng bata? Ano daw ang kahihinatnan ninyo? Malagim ang kasasapitan ng mga taksil, mga nagpapasasa sa kasuklam na kahalayan, mga mapakiapit. Sila ibubulit sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Nakita na ninyo? Na siyang pangalawang kamatayan. Ano ba yung lawa ng naglalagablab na asupre? Di ba impyerno? Impyerno, lawa ng naglalagablab na apoy. Masakit dyan, walang hanggan. Kaya nga sinasabi ng Panginoon sa Kristo sa Juan, nakalimutan ko, 15, 6. Yan, tama ba? Juan 15:6, na pagka tayo hindi na sumusunod sa mga utos at tuntunin ng Diyos at hindi na nakikinig sa kanyang mga salita na nasa Biblia, tayo ay matutuyong parang mga sanga. At dahil tayo matutuyong parang mga sanga, tayo ay itatapon sa apoy upang doon ay susunugin ng walang hanggan. Kaya mo yun? Susunugin ka ng walang hanggan? Kaibigan na nakikinig, kayo pong mga nakikinig sa amin, mga kabyanan, kung ayaw niyong susunugin sa apoy na walang hanggan, kung saan katakot-takot ang hirap at wala ng pagsisisit, hindi na pwedeng baguhin ang inyong kapalaran, kayo pala magbasa ng Biblia at sumunod sa mga utos at tuntunin ng Diyos. Tigilan ang paggawa ng kasalanan, tigilan ang paggawa ng kasamaan upang hindi tayo mapahamak pagdating nang tayo ay aalisin na sa daigdig na ito at pagkatapos itatapon sa impyerno. Yun, masakit dyan. Liwanag ba, kapatid? Kaibigan? Kabyanan? Sige nga, bahala ka dyan, ha? Sige, eto nga, greet ko lang. Ang mga kasama ko laging nakikinig sa programa ni Engineer Tax, Engineer Pops, magbalik galing kay Engineer Jer ng Antico, dito sa Antique. Kita mo naman, Antico sa Antique. Para yata ang alliteration niya sa wikang Ingles. Antico sa Antique, Antique sa Antico, Antico, Antique, Antique. Ang taas ng sigil nyo. Hoy, Engineer Jer at saka Engineer Tax at Engineer Pops, mataas nga ba sigil nyo dyan sa Antico? Sabi niya, sana po matulungan niyo akong mag-iisang taon pa na po na i-file ang kaso
Nag-hearing po kami 3 times pero hindi po siya pumupunta. Sabi, hihintay na lang daw po ang paglabas ng warrant para huhulihin siya. Till now, malaya pa rin po siya at binubuhay ang kami. Ipanalangin mo, kapatid. 09216-645-1035. Ipanalangin mo asawa mo. Ipanalangin mo rin yung piskal. Ipanalangin mo rin yung hukom. Kung hukom mo na i-file ang kaso para mabilisan nila ang pagkilos. Bakit naman inaabot na ng 1 taon? Ipanalangin mo. Kasi ang panalangin ng 1 taong matwid ay makapangyarihan at mabisa. Mabisa at makapangyarihan ayon sa Santiago 5:16 ng Biblia. Subukan niyo masakin. Santiago 5:16 ng Biblia. Sabi niya, the prayer of a righteous man is powerful and effective. O, diba? Powerful and effective. Makapangyarihan at mabisa. Subukan niyo manalangin ng manalangin. Sumunod sa utos ng Diyos, magbasa ng Biblia, tingnan mo, magiging righteous ka. At lahat ng panalangin mo, mabisa at makapangyarihan kasi pakikinggan ng Diyos. Amen? Amen. Okay, naman ano? Para na tayong nito. Alright. Salamat sa Diyos sa ngalan ni Jesus. Wala na po tayong panahon ngayong araw na ito. At salamat po sa mga nag-text. Salamat po sa mga nakinig. At ba't mo naman sinasarado? Nandiyan ka nga po lang gumagamit. Batas Mauricio ng liya ng komunikasyon. Doon po sa nagte-text sa atin tungkol doon sa kaso ng asawa na nagtungo sa kabit. Padalhan niyo po ako ng case number, padalhan niyo po ako ng pangalan ng piskal o ng judge at si Atty. Batas Mauricio po ang susulat upang mapakiusapan natin, madali na ang pagpapalabas ng resolusyon at maaresto na yung tao yan, yung lalaki niya. Ikaw naman lalaki, hintayin mo ang pagtutuos ng Diyos sa buhay mo. At tingnan natin kung ano ang mangyayari sa'yo. Okay. Alright. Anong pagtutuos? Well, narito po tayo sa ating batas ng Diyos, panguling bahagi ng palatuntunan. Sabi po ng Mangangaral 12:14. Yan. Ecclesiastes 12:14. For God will bring everything into judgment, whether done in secret or in public, whether good or bad. Yan ang sinasabi. Ang lahat ng ating gawa, mabuti man o masama, hayang manulihim, ay pagsusulit natin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Huwag niyong kalilimutan. Ano man ang ginagawa natin, iniisip natin, sinasalita natin, ay hindi nalilingit sa Diyos. Nakikita ng Diyos. At isang araw, pagdating ng panahon, ipagsusulit natin ito at ibababa sa atin ang kaparusahan kung tayo nagkasala, ang pagkilala kung tayo ay namuhay na ayon sa mga utos at tuntunin ng Diyos. Salamat sa Diyos sa ngalan ni Jesus. Siya po ang kabuuan ng ating palatuntunan ngayong araw na ito. Araw na ginawa ng Diyos, kaya tayo magalak, iwang, magbigay pupuri sa dakilang lumika sa pamamagitan ng ating iniisip, sinasalita, ginagawa. Salamat po sa mga nakinig. Salamat, Father John Febrero, sa patuloy na pagbibigay lang sa kakampi mong matas sa DYKA. Ipo sa Antique. Salamat, Pastor Emma Aquino, ng DXAS sa Zamboanga City. Salamat, Station Manager Johnny Villamor, dito po sa DYMS Action Radio Catbalogan. Salamat sa cable television na ito, kung saan napanood po ninyo ako ngayong araw na ito. Salamat din sa mga cable television sa Luzon, Visayas, Mindanao na nagdadala ng palatuntunan ito at nagpapalabas upang mabigyang serbisyo ang kanilang mga tagapanood. Salamat din po kay Ginoong Aisel Mamadico sa Batas Internet TV sa ilalim ng internet website www.batasmedia.com. Yan. Salamat po. At salamat sa Diyos sa ngalan ni Jesus. Muli, ako po si Batas, Atty. Batas Mauricio. Minsan pa, nananalangin nawa, sumahati ng pagpapala, pagkalinga, pagmamahal, kapayapaan at proteksyon ng dakilang Diyos ngayon at kailanman. At ako pa rin po si Batas, Atty. Batas Mauricio. Minsan pa, muling nagpapaalala dito lamang sa DYKA Catholic Media Network ng San Jose Antique, sa iba't ibang bilang ng radyo, sa cable television at sa www.batasmedia.com. Kakampi mo ang batas. Durugit na salamat, mga kabyanan, mayat nga agad. Durugit na salamat sa Ginoo sa ngalan ni Jesus. Mayang buntag kaninyo ang tanan. Magandang araw po sa inyong lahat. Na yung daw, kada kayamin ako.